Narinig mo na ba ang salitang tinitim? Tinitim kasi yung special delicacies din po ito sa amin sa Samar. Kaya naman mga kawaray, dito sa aking YouTube channel ay isi-share ko sa inyo kung ano nga ba at kung paano nga ba lutuin itong tinitim. Pero gagawin po natin itong new generation version para sa ating tinitim. Mga kawaray, napakasarap nito at talaga namang magugustuhan po ito ng inyong mga customer. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin! At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman, please subscribe my YouTube channel mga kawaray at dito nga'y matututo kang magluto ng iba't ibang mga kakanin na dito nyo lang po yan mapapanood sa aking YouTube channel. At talaga namang kakaiba po itong ating mga recipe. At ito na nga, wag na natin patagalin pa mga kawaray, simulan na nga po natin. At dito nga mga kawaray, kakailanganin po natin ng ating kasaba. Kung tawagin sa amin ito ay kamoting kahoy. At dito nga mga kawaray, ay ginayat ko ito. Ang tawag sa amin dito ay At kung makarinig ka ng bilanghoy, ibig sabihin lang po yun mga kawaray ay kamoting kahoy. At dito nga ay nakakuha tayo ng 3.5 cup. At ngayon naman, para sumarap ito ay hahaluan po natin ito ng ating all-purpose flour. 2 cups lang po ito ay sapat na. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng konting asukal lamang po. Dito nga po ay 1 cup lang ng ating sugar ang inilagay ko. At sa ating gata naman, 4 na cups po ang inilagay ko dito. Pangalawang gata na po ito mga kawaray. At dahil nga po ang unang gata nito ay gagawin po natin itong latik para po sa ating palaman dito sa ating tinitim roll. At dito mga kawaray, para mas masarap ay maglalagay tayo dito ng margarine. Mas malinamnam kasi kapag may margarine at talaga namang the best ang lasa. So yan, continuous lang po ang ating paghalo nito at hindi na kayo maglalagay pa ng gatas dahil ang ating gata ay swak na swak ang lasa dito sa ating tinitim rolls. At dito nga ay okay na po ito. Kaya naman mga kawaray, paghahatiin na po natin ito sa dalawa dahil dalawang flavor nga po ang lulutuin natin. Ang isa ay pandan at ang isa naman po ay ube. Depende sa inyo kung anong gusto nyong flavor ang ilagay nyo. Basta mga kawaray, kailangan may flavor. Flavoring po para mas malinamnam. Or kung wala naman, talagang wala kayong mahanap na flavoring at food coloring lang, ay pwede rin naman po. Pero maglagay po kayo ng inyong vanilla. Dito ngayon, pinag-separate ko nga po ng dalawa at nilagyan ko na nga po ito ng kanya-kanyang kulay. Dito nga po ay gumamit ako ng food flavoring which is mayroon na din po siyang kulay. The best po itong ating McCormick. Itong ating food flavoring na McCormick, the best ang lasa. At dito nga po ay gumamit din po tayo ng McCormick flavor din po sa ating pandan. Kuhang-kuha ang lasa ng pandan. Pero wag marami dahil matapang po ang pandan. At dito nga ay pinaghalo lang natin ito ng mabuti. Once na okay na mga kawaray ay pwede na po natin yan ilagay sa ating mga lagayan. Sa ating simpleng ingredients na ito ay makakagawa ka na ng kakanin na kakaiba. Ang sarap talaga. Lalong-lalo na kapag purong gata ang ilagay nyo. So ayan, nahalo na po natin ng mabuti. Ngayon naman ay ilagay na po natin ito sa ating mga lyanera. Dito nga po ay pinunasan ko po muna siya ng margarine bago ko po dito ilagay ang dahon ng saging. Mga kawaray, kailangan po maglagay kayo ng dahon ng saging para nandun din po ang lasa, ang aroma ng ating dahon ng saging. Isa din po sa dahilan kung bakit masarap itong ating tinitim dahil nilagyan ko po siya ng dahon ng saging. At dito nga ay inilagay ko na nga po dito at kayong mga kawaray kailangan po ay napakanipis lang. Nipisan nyo lang po ang paglagay nyo dahil iro-roll po natin ito mamaya. At kung masyadong makapal ang inyo ginawa, ay pwede rin nyo naman po itong i-flat na lang. Pero para hindi na kayo mahirapan pa kapag kayo ay magluto, kailangan po ay flat na flat para mabilis lang din po siyang maluto. So ganyan din po sa isang kulay which is ang ating pandan. Ganito lang din po ang gagawin nyo. Manipis lang din po para hindi po kayo mahirapan mamaya kung i-roll nyo na po ito. At talaga namang mas maganda din po na manipis lang para mabilis lang din po siyang maluto. So ganyan lang, ikalat nyo lang po ito at okay na. At dahil okay na po ito, kailangan mga kawaray, kasabay ng pagkatapos natin dito ay ganun din po ang pagkakulo ng tubig nyo dahil once na kumulo na ang tubig ay pwede nyo na po itong isalang. At ulitin ko sa mga baguhan pa lang dito sa pagluluto, kailangan po bago nyo isalang ang inyong mga kakanin ay kailangan kulong-kulo na po ang At dahil kumukulo na nga din po ang ating tubig, kaya naman isalang na nga po natin ito
sa 15 minutes. Mahinang apoy lang po ito, huwag malakas dahil kapag ka malakas ang ating apoy ay mapupunta ang singaw ng tubig sa ating tinitim sa ibabaw kaya hindi magiging masarap, magiging lata na po ito. So yan, after 15 minutes ay naluto na nga po itong ating tinitim. So yan, di ba, napakadali lang lutuin ito. Nahirapan lang tayo sa pagkayod nitong ating kasaba. Pero kapag ka magluto kayo nito, napakabilis lang po. Napakabilis lang ng oras. 15 minutes lang ay luto na nga po itong ating tinitim rolls. So ganyan, ulitin nyo lang po ulit ang pagluto dahil nga po may natira pa po tayo dahil 4 na piraso po ng ating tinitim rolls ang nagawa po natin dito. Dito nga ay napakaganda din po ang pagluto nitong ating ube flavor. At dahil Pasko na mga kawaray, kaya kailangan green at red ang pwede nyo pong gawin at syempre ang ating purple. So, nung lumamig na po ito, niroll ko na muna siya kasi mas maganda kapag ka nakaroll na para mamaya kapag ka maglagay tayo ng palaman ay hindi na po tayo mahirapan pa. At dito nga po mga kawaray ay naluto na nga po natin lahat ng ating tinitim roll. Kaya naman pinalamig ko muna siya at akin po siyang ni-roll at para hindi na nga po tayo mahirapan pa kapag maglagay pa po tayo ng ating palaman. At dahil natapos na nga po natin itong i-roll, habang mainit pa, dapat i-roll po muna natin ito. And then, pagka ma-roll na natin siya, hayaan lang muna natin siyang lumamig. At ngayon naman po ay gagawin na po natin ang ating palaman para dito po sa ating kasaba roll. Na itong kasaba roll ay version siya ng tinitim na luto or galing sa summer. Ito kasi yung palaging niluluto sa akin ni nanay kung nung nandito siya sa akin, nung siya ay nabubuhay pa at nandito siya sa akin, ito palagi ang kanyang niluluto tuwing almusal namin dahil mahilig po siya sa kasaba. Ginagawa niyang tinitim. Ayun, nauubos namin. Kaya naman ngayon, gusto ko naman i-share sa inyo yung tinitim na luto ni nanay pero ibang version po ito. New generation na po ito dahil lalagyan po natin ito ng kakaibang palaman at ni-roll po natin siya. So yan, samahan niyo po ako at susunod na po natin at ngayon naman mga kawaray, ituturo ko na sa inyo kung paano nga ba ang tamang pagluto nitong ating palaman. Una po, mga kawaray, kakailanganin po natin ang ating gata. Purong gata po ito, 1 cup. And then, ito na nga po, pakuluan po muna natin ito bago natin ilagay ang ating asukal. So, after 10 minutes o 8 minutes na pagpakulo sa mahinang apoy lang ay malalaman nyo na malapot na siya. So, ganyan, parang konti na lang ay maghihiwalay ng kanyang mantika. So, bago pa maghiwalay ang kanyang mantika ay maglagay na po tayo dito ng ating asukal. Dito nga ay gumamit lang po tayo ng konting asukal lang din. Ito nga po ay 1 cup lang din po siya. At hahalu-haluin lang po natin ito ng maigi. At ito nga po ay ganito na po ang kanyang tsura. Ang ibig sabihin lang yan mga kawaray ay pwede na po natin dito ilagay ang ating kinayod na nyog. Ang ating kinayod na nyog mga kawaray kahit half cup lang ay pwede na. Pero kung gusto nyo mas maraming palaman ay damihan nyo po. Napakabilis lang ng pagluto ng ating palaman. Make sure lang mga kawaray na lutong-luto na nga po itong ating kinayod na nyog dahil kapag hindi po maluto ito ng maayos ay madali lang pong masira itong ating kakanin. Sayang naman po kapag masira agad baka magreklamo sa atin ang ating mga customer. Kaya kung ako sa inyo ay kapag kalutuin nyo po itong inyong kinayod na nyog na magiging palaman natin, ito na yung ating bukayo, ay kailangan lutong-luto muna. So ito na mga kawaray, naluto na nga po natin itong ating palaman. Ang susunod naman na po natin gagawin dito ay lalagyan na nga po natin ng palaman itong ating ni-roll na kasaba o kung tawagin sa amin ay tinitim na version. Ang aking version na pagluto nito ay ginawa kong roll. So, 'di ba? Itong palaman pa lang mga kawaray, talaga namang itataya ko na rin po ulit ang pangalan ko dito sa palaman na to dahil the best talaga ang lasa. At nung naglagay pa tayo ng ating kinayod na nyog, mas doon nyo po matitikman, malalasahan ang kakanin talaga ng mga Pinoy. 'Di ba? Kung ito ang lutuin nyo, ay talaga naman, ngayong darating na Pasko, ay mag-uumapaw po ang inyong mga orders. Alam nyo bang, mas masarap pa ito sa puto bumbong. Napakasarap talaga at simple lang ang mga ingredients nito.
makapal nga po ito mga kawaray. Kailangan i-flat po natin ito dahil kapag hindi po natin ito i-flat ng maayos ay hindi po magpapantay. Kaya kailangan i-flat nyo. Sa pamamagitan lang din po ng kamay nyo ay mapaplat nyo na po yun dahil hindi po siya matigas. Ang kainaman lang nga po dito sa ating tinitim na ito dahil hindi tayo gumamit ng glutinous rice flour. Once kasi kapag glutinous rice flour ang gamitin natin, nandun po yung parang bubble gum niya. Yung makunat po siya. Pero para sa akin kasi mas masarap kapag all-purpose flour ang ilagay natin. Dahil para po siyang tinapay na pinaghalong may kakanin. Ganun po talaga ang lasa niya. So ganyan lang po ulit. Ulit-ulitin lang po natin hanggang sa matapos na nga po natin ang pagpalaman nitong ating napakasarap na tinitim roll. At nung natapos na nga po natin lagyan ng palaman itong ating tinitim, ay kailangan po muna natin itong palamigin bago natin po ito i-slice. Palamigin po muna natin ito ng 2 o 3 oras bago natin i-slice para hindi maghiwa-hiwalay ang palaman at talagang mabuo siya ng roll. Kaya yun po ang dahilan kung bakit hindi ko po siya agad in-slice. So after 3 hours to 2 hours ay in-slice ko na po siya. Yan na po ang kinalabasan ng kanyang roll. Diba? Napakasarap. Ang kulay pa lang niya at ang lasa pa lang nito ay talaga namang masasabi ko sa inyo na the best itong ating tinitim rolls. At sa konting ingredients lang ay makakapagluto ka na ng isang bilao. Size 10 po ito, napakarami na po. Ang ginastos ko lang dito mga kawaray, kung kayo ay kung ako ay tatanong nyo, alam ko na mag-comment kayo kung magkano ang ginastos ko dito. Sa ating kasaba ay nabili ko lang po siya ng 60 pesos, napakakonti lang nun, 'di ba? 60 pesos lang kasaba ay sapat na. At ang ating all-purpose flour ay nabili ko lang po siya ng 20 kasi 2 cups lang po siya. Kaya 20 pesos ko lang po itong nabili. At syempre ang ating gata, nabili ko rin naman po ng 20 pesos dahil ang pangalawang gata ay hiningi ko lang talaga siya, di ba? Nandun na tayo sa pagtitipid. Kung kayo ay may suki na papigaan ng buko o nyog, ay pwede niyong kausapin na humingi kayo ng pangalawang gata. So, pangalawang gata ay free na po yun. At ang ating asukal naman ay nabili ko lang din po ng 20 pesos. So, di ba, napaka konti lang ng ingredients ng nabili natin
Dito nga po ay pwede nyo pong ibenta ito. Yung bawat slice po nito ay pwede nyo pong ibenta yan ng 8 pesos. Or kung gusto nyo naman po isang bilao, pwede nyo pong ibenta ng 600 pesos ang size 10 mga kawaray. Malaki na po ang tutubuin nyo, halos lampas kalahati na po. So ayan lang mga kawaray, sana ay nagustuhan nyo po ang aking recipe na ito at sana ay gayahin nyo po ito, lalong-lalo na po ang parating na Pasko na talagang marami po ang mag-order sa inyo once na ipakita nyo na ganito kasarap at once na matikman nila kung gaano nga ba kasarap itong ating tinitim rolls. Talaga namang uulit-ulitin po nila at babalik-balikan po nila kayo. At sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel, thank you po sa inyong lahat. At syempre, mga kawaray, kailangan po natin, kapag tayo ay nagpa-order, kailangan po ang ating ginagawa, kahit na masarap na po siya, kailangan po pa rin po nating pagandahin ang ating plating para po lalong attract sa ating mga customer. Kaya gagawin natin, iyan nga po, ginawa ko siyang parang bulaklak po. So mga kawaray, kung kailangan nyo po ng picture na pwede nyo pong ipang post, ayan, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Cavieques, hiramin nyo po yan, free po yan. At makatulong po yan sa inyo na pwede nyong panimula, na pwede nyong i-post. Alam ko na kayang-kaya nyo na po, naman po itong lutuin dahil lahat ng mga ingredients na nandito, lahat ng instruction na nandito, i-apply nyo lang po yan ay talaga naman, talagang kayang-kaya nyo pong lutuin. Hanggang dito na lang mga kawaray. Sana ay may natutunan kayo. Nagustuhan nyo po itong ating recipe ngayon. Sana ay ipa-order nyo po ito. At syempre, kung kayo ay nagkapag-pa-order na nito kung sakali, ay dalawin nyo po ang aking YouTube channel at mag-comment po kayo para alam natin o makabasa ang lahat ng ating mga subscribers na totoo po itong ating recipe ngayon. So yan mga kawaray, hanggang dito na lang. Thank you and God bless po sa ating lahat. Sa susunod na vlog na lang po tayo mag-shoutout dahil sobrang haba na po itong ating videos ngayon. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray. Sarap. Sarap. Kape.